Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Leo sa February 12, 2025 at 9:53 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay. So, for you, Aquarius, itong full moon is happening in your 7th house of relationships. So, maaring medyo may drama pagdating sa relationship ninyo, sa marriage, or sa partnership ninyo. If you have a business partner, this can be any type of partnership, no? Can also be friendships na rin, yung mga closed relationships ninyo. Some of you naman, pwede rin may kinalaman to sa court cases, no? If you are dealing with a court case, maaring a lot of emotions ang mararamdaman ninyo. Meron kasi tong opposition or challenging aspects sa inyong first house, which is about yourself. So, pwedeng nagkakaroon ng conflict sa mga bagay na gusto mo or sa pananaw mo sa buhay pagdating sa person mo, the person that you are dealing, or sa business partner mo. There's also some sort of clarity or understanding tungkol sa sarili mo, sa mga bagay na gusto mo pagdating sa pakikipagrelasyon or sa partnership na meron ka, na maaring hindi agree yung other person. So, maaring magkaroon ng conflict dito. And there is also a challenging aspect sa Uranus. Uranus is the planet of unexpected happenings. Maaring meron ding some sort of rebellious energy, no? Which is in your 4th house, which is about your family. So, maaring pwedeng magkaroon ng pagkakagulo-gulo pagdating sa relationship mo sa family mo, sa romantic partner mo. Pwede kasi tong merong issue sa family na maapektuhan yung relationship nyo, or issue sa relationship mo na apektado yung family mo. Okay? So, it's time for you to reassess your situation, kung saan ka mapapabuti, no? Minsan kasi, meron tayong mga pinapanigan. Ito yung time na ang mas panigan mo yung sarili mo, kung ano yung sa tingin mo na tama, no? Kasi you have your own discernment, you have your own perspective. Minsan kasi talagang mahirap paghiwalayin ang relationship mo sa family and relationship mo sa partner mo. Pwede kasing may kinalaman sa parents mo, or someone in your like a family member. Some of you naman pwede ring may kinalaman to sa pagbabago ng bahay na tinitirahan ninyo. Pwedeng ikaw gusto mo lumipat ng bahay and your person doesn't want to, no? Hindi nag-agree. So, kailangan pag-isipan nyo at pag-usapang maigi para hindi siya mag-create ng conflict. Pero yung iba kasi sa inyo rito, pwedeng may aalis, no? May aalis sa isang relationship at pupunta siya dun sa place na kung saan mas meron siyang peace, may kapayapaan ng isip. Ayan, no? Justice card. Some of you may court cases talaga na kailangang harapin. Yung iba sa inyo dito, pwedeng drama sa sa relationship na nagkakagulo pati yung family member. So, you have a decision to make. You have to protect your energy, protect yourself,
there's freedom. So, merong gustong kumawala. Kumawala sa isang sitwasyon, sa isang relationship, sa isang partnership, na maaring merong controlling energy rito, controlling sa side ng partner mo, and maaring yung isa sa family member mo ang kumukumbinsi sa'yo na umalis sa ganyang toxic environment. This can be a toxic relationship for some of you. O, diba? Cards don't lie. You have the Tower. This is release of anything na hindi na nagsiserve para sa'yo. Hindi na in alignment sa mga goals mo, sa mga dreams mo. And you want to be free. You want to be in control of your destiny. Yung iba sa inyo rito, ano siya, family feud. No? Kumbaga, may kaguluhan within the family. Pwedeng family niya, family ng person mo, pwede rin tong business na problema sa family, like family business na hindi maayos-ayos. What is the Tower? Magagawan mo naman ng solusyon to. Kailangan lang talaga manindigan ka sa decision mo. And of course, healing will also come after kapag na-sort out mo na tong issue sa family, sa relationship mo. Kasi parang iba sa inyo naiipit kayo sa gitna, no? Let's say may asawa ka, tapos yung asawa mo, hindi sila okay ng family mo. Or yung family ng asawa mo, hindi kayo okay. For example lang naman yun. Attend to the details. So, you're going to be more detail-oriented. Maring meron kang i-organize sa sarili mo. You're going to organize your thoughts. Ano yung mga steps na kailangan mong gawin para ma-resolve ang issue na to. And you have to be proud of yourself. Marami kang kaya pang gawin. No? Minsan kasi, tayo ay pinanghihinaan ng loob na hindi ko na kaya to, or ang hirap ayusin ito. But you have to step into your own power. Minsan para ka maka-step sa power mo, you have to let go yung mga bagay na humihila sa'yo pababa. 'Di ba? Surrender to the divine. Anything na hindi mo kontrolado, you have to let that go. Anything that is within your control, kaya mong solusyonan. Okay? So, whatever this is that you're going through, kailangan mo na siyang isort, kailangan mo nang mag-decide, and choose what's best for you. You will know, no? Malalaman mo kung best para sa'yo yan, kasi mas tahimik, mas meron kang peace of mind. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.